So, anong next move after dito? Ako? Nang hindi na dito pang... Umuulan na. Baka tayo magkasakit ha. Ano? Anong next move po ni Naviti Sara after dito sa Cebu? Hindi ko po alam kung anong gagawin nila. Pero sa tingin ko, dahil may mga legal advisors naman po nila, pinakamaganda siguro ay petition should be filed in the courts of law para po malaman na natin kung tama po itong nangyayari. Sa akin palagay po kasi, hindi na po tama. Yung processes and procedures so far taken by the House of Representatives are highly irregular. May motion kayong gagawin sa Congress? Meron namang hearing sa Monday. I think I will attend kahit na masama ang loob ko sapagkat ayaw ko nakikipag-away sana eh. Nakita nyo naman, nung una akong umattend doon, nagre-raise lang ako ng mga issues about procedures. Sabi ng chairman, hindi na raw ako member. As member, hindi na raw ako pwedeng mag-raise ng procedural issues. Saan ka naman nakakitang ganon? I am still, and the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong komite yun, kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Pang-17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito, in aid of legislation, kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po, na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po nating busisiin, tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka ganun, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-o-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. Di 250 yun. LGUs, sila ng LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagay mo lang 1,000. Kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations. Mga 300 yan. Kalahati na lang. 150. O palagay mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya nyo na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi nyo pa kayang i-memorize ito. Why are we isolating the Office of the Vice President? Kung confidential fund. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin, sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Pipilitin kong pumunta ron, sana po'y walang mga away, sana po'y maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments, wala na po sanang agawan ng hopya, para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress,
napaka-maingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, mga ganun kami. The Distinguished Congresswoman from Leyte. Ngayon po hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi pa ng isa. Sasamahan pa yung panlalaki ng mata eh. Are you rebuking this committee? Nakakita po kayo ng ganun? Nakakita na po kayo ng ganun? Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance, by their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives, kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Hindi po nila magagawa yon. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo yung saligang batas. Nakakaintindihan po tayo? O, tanong po, ako na lang po nagsasalita. Tanong po. Sir, what will be the next move po? Bakit hindi pa po mapakulong si Franz Castro? Convicted na po siya, di ba? Criminal na siya. Kasi naman, hindi pa final na executory. RTC lang po ang nagpakulong. Ang nag-charge sa kanya, na-convict siya, ngunit meron po tayong mga appeals. Pwede siguro po nag-appeal siya sa Court of Appeals. Kung sakasakali pong ma-confirm naman ng Court of Appeals yun, ma-affirm, pupunta pa po siya sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema lang po ang final and executory arbiter. At pagkatapos po nun, kung sakasakali na i-affirm ng Korte Suprema yung naging hatol ng mga hukuman sa kanya, doon pa lang po siya makukulong. Hindi ba ito insulto sa mga abogado na siya hindi siya abogado, convicted pa siya, siya hindi nakukulong, siya ang pang nagpakulong sa isang abogado? Actually, nakaka-insulto doon sa paraan na sinasabi niya, itong abogadong ipinakulong nila, ang sabi nila, obstruction of procedures. Baka hindi niya naintindihan kung ano yung obstruction. Ang una pong nag-obstruct ay yung Commission on Good Government. Ang pangalan po kasi ng ng committee is Committee on Good Government. O salaminin natin. Sabi po nila, sinight for contempt nila yung staff ng OBP sapagkat di umano siya ay nag-obstruct ng procedures and processes of the court. Sino po ang kauna-unahang nag-obstruct? Yung Committee on Bad Government. Hindi po niya trabaho yun eh. Hindi niya dapat panghimasukan. Pabayaan mo muna ang COA na gawin niya ang kanyang trabaho. Hindi po eh. Sabi niya, oy COA, dalin mo nga rito yung inyong mga pinagbabatayan dyan. Siguro sa ang babagal nyo, kami na ang gagawa niyan. Ang tanong, gawain ba ng Congress ang mag-audit? Sabi ko nga po sa kanya, sa pamagitan ng isang programa ko kahapon, palagay ko dapat imungkahi sa kanya, mag-resign na muna siya na member ng Congress at kung sakali pong siya'y tatanggapin na COA auditor, at saka po siya mag-audit. Yun po, tatanggapin ko yun kung sakasakali na siya po ay i-hire ng COA at nakita nila na pinakamagaling mag-audit, okay na po sa akin yun. Pero wag ka muna maging congresswoman. Mag-auditor ka na lang muna para po yung gawain natin nasa mandato. Yun lang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat. Sir, more questions? Doon sa pagbisita ni VP Sara, meron po ba kayo nakita mga paglabag? Doon sa Saan pagbisita? pagbisita ni VP Sara kay Atty. doon sa house ko, yung pag-stay niya doon sa opisina ng kanyang kapatid. Wala akong makitang paglabag doon sapagkat kung kami nga, pwedeng matulog sa opisina namin. Ako, pwede akong matulog sa opisina ko kung sakaling alanganin na may pagkakataon kasing hindi na ako makauwi dahil masyadong sigido na yung panahon. Doon na lang muna ako sa aking opisina. Ngayon, kung halimbawa, binisita ng pangalawang Pangulo ang kanyang staff na nakakulong, alam mo, ugaling Pilipino yun eh. Staff niya yun eh. Kung ako parang sumakit na yung loob ko sa nangyari sapagkat itong abogado, sinasabi niya lang, nakita ko kasi yung ibang bahagi ng proceeding.
Parang ang pinagtuunan nila ng pansin, yung pagsulat niya sa COA na sinasabi niya, dapat kayong magpakadalos-dalos, wag muna ninyo silang bigyan ng dokumento sapagkat hindi pa conclusive yung audit observation memo. Totoo naman yun eh. Hindi po conclusive yun. Appealable, hindi final yun. Contestable po lahat yun. Ngayon, ginagawa lang ang tungkulin niya bilang isang abogada. Yun ang pagkakaintindi niya. Maski ako gagawin ko yun eh. Bakit niyo bibigyan sila ng dokumento para sila ang umako sa gagawin namin, ginagawa pa lang namin ang tungkulin namin eh. Halimbawa po sa isang nagluluto. Nagluluto pa lang po ako eh. May nakialam na po, sabi niya gano'n, bigay mo nga sa akin yung sandok na yan. Teka muna po paano? Bigay mo nga sa akin yung ganito. Hindi po kami ang tagaluto rito ba't po kayo nakikialam eh? Kami po ang nasa kusina, kami po ang tagaluto rito. Bakit po kayo nakikialam? Ngayon, sinabi ng abogada, hindi pa po luto yan eh. Niluluto pa lang namin, tsaka niya lang po tikman, pag naluto na, tsaka na lang po kayo gumawa ng paraan, i-criticize nyo po kami, yung pagkakaluto po hindi tama ang pagkakaluto hindi po niluluto pa lang natin. Yung mga sahog nilalagay pa lang natin, yung mga sangkap inaayos pa lang natin. Bigla po kayong papasok at manghihimasok, hindi ka mabuting kusinero, ako mas magaling sa'yo. Hindi po Hindi po gawain, ulit-ulit sinasabi ko sa inyo, kung ang pinag-uusapan in aid of legislation, nasaan po ang legislation na kanilang ginagawa? Sir, may naririnig ba kayong impeachment kay VP Sara sa House? Naririnig ko lang, pero alam ko papunta sila ron. Yan pa ang isang kabalintunaan. Yan pa yung isang hindi ko maintindihan. Naghahanap sila, nagmimina ng ebidensya. Kaya nga nila pinagpapatuloy ito. Pero ang tinatanong ko, kung talagang legitimate po ang kanilang ginagawa, kung talagang totohanan, kung talagang para sa bayan, maging accountable tayong lahat. Sa dinami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund, bakit po nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong klaseng gawain ito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinami-dami ng mga ensyang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin mo. Kaya nila ginagawa to para sa impeachment? Isa sa paraan, baka sakaling makakuha siya, hindi po ganun nga baligtad po ang nangyari Hindi po kayo ang gagawa niyan. COA po ang magpapatunay kung ang pagkakagasta po ay hindi tama o tama. Kayo po ay walang mandato na ganyan. Yun po yung pinipilit ko sa kanila. Ang problema, pag ako po ay nagsasalita ng ginto, ina-advise ko po sila, wala naman silang makita o magamit na ibang argumento para sansalain ang sinasabi ko, that they should provide a better argument. Sabihin nila kung nagkakamali ako, wala naman silang masabi, aagawin na lang yung hopya. Yan lang naman Pero tingin nyo gugulong ang impeachment, if ever, ipag-i-file? Diyos ko. May numbers ba? Hindi ko alam kung talagang gagawin nila. Hindi ko alam kung gagawin nila. Nagsasaya lang sila. Napakarami pong problema ng bansang ito. Napakaraming problema ng bansang ito. Dahil sa nangyayari, may nakikita ba kayong constitutional crisis? Maaring mangyari yun. Bakit po? Tingnan po ninyo. Sino po yung kanilang pinagdidiskatahan? Opisina ng Vice President. Nagkataong pangalawang pinakamataas na Pangulo, pinakamataas na opisina sa ating bansa. Bakit po nagkaganito? Kung meron mang nakita, kung meron, bakit hindi hayaan po yung proseso na gumulong? Ba't hindi hayaan yung opisina ng COA na siya yung magsabi sa atin sapagkat sila yung merong mandato? Kung gusto nyo talagang gugulin ang panahon ninyo sa ganito, tawagin po natin lahat ang mga opisina na pinagkalooban ng confidential fund. Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Ang Pangulo, merong confidential fund. Kung last na lang po, Mayor, sinabi po ni Congressman Pulong Duterte kay Vice President Sara na ikinakahiya niya na miyembro siya ng 19 Congress. Ikaw po bilang Congressman, ano po masasabi? Nalapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako Siguro nahalata ninyo
Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institution kagaya ng House of Representatives. Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran, kung anong argumento ang mabisa. Hindi nila dapat sansalain, hindi nila dapat pigilin ang magsasalita sapagkat pare-pareho ang members ng Congress. Sir, yung in aid of legislation na hearing, meron na po bang bill na nabasa kayo? Meron na ba silang plano? Nabasa na ipapasa? Meron silang naipasang bill sa extrajudicial killing. Pag-uusapan ba natin yun? Basahin po ninyo, nakakatuwa, nakakahiya. Sapagkat akala niya, kailangan po malaman ninyo kung totoo na in aid of legislation po ito. Nakapagpasa na po sila ng panukalang batas October 11, 2024. Batay pa nilang tumigil. Meron na pala. So hindi na in aid of legislation. Tapos na, di ba? Ang inahanap nila yung makagawa ng batas tungkol sa EJK. Nagawa na eh. Na-file na October 11, 2024. Batay mo tumigil. Meron ka pang gustong gawin siguro. Di ba? Kung ano po masasabi niyo sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na ang gobyerno na ito ay walang pagtutunguhan. It is nothing. Binanggit siya po kanina ko. Wala akong magagawa kung yan ang sentimiento ng Vice President. Nasa kanya yon. At lahat naman ng tao ay pwedeng magpahayag ng kanyang opinyon. Hindi ko kayang agawin sa kanya yung opinyon na yon. Lahat po tayo merong sarili-sariling opinyon at may karapatan tayo na magsabi kung anong nararamdaman ng bawat isang Pilipino sa kanyang pamahalaan.